Gagawa tayo ng panna cotta. Ang texture ng panna cotta ay parang leche flan. Parang lang ha. Creamy, smooth, and melt in your mouth. Ito ay gawa sa gatas at cream. Sineserve ito with fruit sauce or fruit jam or chocolate or caramel. Simple lang pero pwedeng pang dinner date. Okay, para sa panna cotta natin, kailangan natin ng gelatin. So, ito ay clear and unflavored. I-soak muna natin sa water. Ito ay room temperature lang yung water ha. Mix lang natin yan para siguradong basa lahat ng grano ng ating gelatin. Tapos, set aside na muna natin to. Next naman ay papainitin natin yung ating gatas. So, yung gatas na gamit natin ay evaporada. So, buksan natin yung apoy. And isabay na din natin yung asukal para matunaw. Sa pagtimpla mo naman dito ng sugar, wag sobra dahil i-consider mo din yung toppings mo ay matamis. So, ayan, mainit na yan. Huwag yung kukuluan na, iinitin mo lang siya. Parang may simmer lang, ganon. So, ngayon, lagay natin yung ating gelatin na na-soak natin. Mix natin yan para matunaw. Next naman, yung ating all-purpose cream or all-purpose creamer. And then, lagyan natin ng vanilla flavor. Okay, kung gusto nyo lagyan ng ibang flavor gaya ng chocolate, so pwede ka na maglagay ng cocoa powder. Kung gusto mo naman na ube, so lagyan mo siya ng ube flavor. Kung isang flavor lang yung gusto mo. Well, sa atin, ang gagawin ko, since eto yung mixture natin, ipoportion na natin siya bago natin lagyan ng flavor. Okay, so ngayon ay patayin natin ang apoy at palamigin. Okay, habang mainit pa yung mixture natin, mag-mix tayo dito ng tsokolate or cocoa powder. Okay. Mix natin yan ng mabuti. Ito naman, ube flavor yung ilagay natin. Oops. Okay, so medyo malamig na yung ating mixture. So, maglagay tayo ng ating panna cotta mixture sa ating mga cups. So, yung mga cups natin ay transparent para maganda. Pero, may mas maganda pa nito at mas clear. At, alam yung medyo fancy looking siya. Pero, ito din available sa grocery. Hindi na ako pumunta ng baking store. Ayan. So, hindi natin pupunuin ha, dahil maglalagay tayo ng toppings. Tapos, ay ilagay na muna natin sa chiller for 6 hours or 12 hours or kung pwede overnight para mag-set. Okay, para sa Oreo natin, maglagay tayo ng biscuit na buo ng Oreo. Pero optional to, pwede naman sa toppings lang. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng panna cotta mixture. Pero, para hindi siya lumutang, 1/8 na muna ng cup yung lagyan natin. Para, alam mo yung dumikit siya. Ganyan na muna. Tapos, ilagay na muna sa freezer for 5 minutes. Tapos, mamaya, pupunuin na natin siya. Ayan, nag-set na siya. Dagdagan na natin. Okay, next naman ay lagyan natin ng mga colorful na jelly. Sa jelly, ito yung gamit ko. Mabibili mo lang yan sa grocery. Tapos, lagyan natin ng panna cotta mixture. Okay, next, lagay natin yung ating chocolate mixture. Next naman, yung ube natin. So, eto optional, maglagay tayo ng ube halaya. Sa tsokolate naman, pwede ka maglagay din ng buo na chocolate. Pero, ang gagawin ko kasi toppings lang na tsokolate. And, kinabukasan, eto na sila, nag-set na. Para sa toppings natin, gagamit tayo ng jam. So, meron tayong blueberry, strawberry, and mango. So, eto yung strawberry natin. Ayan, minix ko lang siya dito sa bowl para medyo runny siya or spreadable. Okay. So, same dito sa ating blueberry. Okay lang naman kung straight from the jar. Medyo yung parang buo siya. Okay, next, mango jam. Tapos dito, tsokolate yung ilagay natin. Ito ay chocolate sauce. Ayan, so ito naman yung Oreo natin. Ayan siya. So maglagay tayo ng Oreo na
Nag-crack lang ako ng Oreo dito. Additional topping. Pero pwede din na chocolate sauce or chocolate flakes. Sa ube naman, maglagay tayo ng queso. Grated na queso. Or pwede din na ube topping lang din. Sa chocolate naman, chocolate flakes or chocolate chips or chocolate sauce. So, eto naman, pwedeng ganyan lang, hindi na magto-toppings, pero gusto ko lagyan ng extra na topping dahil may extra pa tayo dito. Tapos ay takpan and keep refrigerated until ready to serve. Okay, so tikman na muna natin na walang topping, plain lang. Pero eto ay may vanilla flavor. Yan. Oh. Napaka smooth and creamy. Napaka-soft niya. May lasa na siya. Pero ito yung tipong kahit anong topping or palaman ang ilagay mo, babagay. Okay. Dito naman sa may mga flavor, anong gusto yung tikman natin? Wait, babasahin ko yung mind mo kung anong gusto mong tikman. Ube cheese. Tama ako? Okay. Tignan nyo yan, oh. Ang sarap. Yung tamis niya, tama lang talaga, as in enough lang siya. May nakain akong ube halaya. Pero kung gusto mong dagdagan yung tamis, pwede naman. Pero para sa akin, okay na siya sa akin. Siguro sign of adult. Okay. Question. Pwede ba na gulaman yung gamitin? Kung sa pwede, pwede talaga. Pero, yung texture niya, may difference talaga. Kasi kapag gelatin, yung gamitin mo sa panna cotta, yung texture niya, silky, melt in your mouth, creamy, at hindi siya rubbery. Pero kapag gulaman, mafe-feel mo sa texture niya yung firmness. Pag nasa loob na siya ng mouth mo, alam mo yung parang crumbly yung dating niya, hindi siya melt in your mouth. Iba talaga kapag gelatin. So, kapag panna cotta, gelatin talaga yung gamitin mo. Kung ube, yung ilalagay nyo na flavor, lagyan nyo ng cheese na topping bagay. Sa sizes naman, kahit anong size pwede. Actually, kagawa na tayong malaki. Parang bowl. Meron tayo dong fruity jewel, parang ganito. Pero may fruit cocktail. Tapos, may ube. Pero siya, two-tone white and then ube na part. Yung isa naman, ang ginawa ko doon, milk tea naman na flavor yun. Tapos may black tapioca na topping. So, eto, ang ginawa natin, nasa cups and iba't ibang topping and flavor. So, kapag may party kayo or buffet, eto, maganda na ganito. Maganda yung nasa cup para iba't ibang flavor ang mailagay mo. So, pwede na plain yung gawin mo as your panna cotta base para makalagay ka ng iba't ibang topping. Pero pwede din naman na ganito. Chocolate flavor na panna cotta and pwede na coffee flavor. Actually, kahit ano talaga pwede. Or kung gusto nyo, winter melon na milk tea yung flavor, pwede talaga. So, kung meron kayong coffee shop or maliit na cake shop, pwede siyang idagdag. Para yung mga customer pwedeng pumunta doon, ay, grab na lang sila ng kahit anong flavor, di ba? So, napaka-simple lang niya, di ba? So, pwede siyang gawin kapag may kids party or adult na party. So, ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!